Natupok naman ng apoy ang gusali ng dating ACT Theater sa Cubao, Quezon City na pinaniniwala ang sumiklab mula sa isang ukay-ukay sa unang palapag. Ayon sa paunang investigasyon, isa ang napaulat na sugatan habang dalawa naman ang nahirapan sa paghinga. Ang buong pangyayari tinutukan ni Val Gonzalez. Matapos ang halos 5 oras ay tuluyan ng maapula ang sunog na sumiklab sa 5 palapag na gusali ng dating ACT Theater sa EDSA Cubao, Quezon City. Sa pahayag ng mga nakasaksi, sa isang sikat na tindahan ng ukay-ukay na nasa first at second floor ng gusali nagsimula ang sunog. Dahil sa highly flammable ang mga ibinebenta sa dress-up fashion shop, ay mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa tindera ng ukay-ukay na si Allen Calzado, magbubukas pa lamang sila ng tindahan nang may marinig silang malakas na pagputok dakong alas 6 ng umaga kanina. Kasunod aniya nito ay ang apoy at maitim na usok. Nakalabas ng tindahan si Calzado kasamang 3 iba pang mga naunang empleyado na pumasok sa ukay-ukay store. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, isang nasugatan habang 2 ang nahirapan sa paghinga matapos makalanghap ng makapal at maitim na usok na nagmumula sa nasusunog na gusali. Kabilang sa nirespondihan ay ang fire volunteer ng Barangay Socorro, Cubao na si Jacob Alferez. Dumugo ang ilong at nahirapan sa paghinga si Alferez matapos na mawalan ng laman ang dala nitong oxygen tank nang pumasok sa nasusunog na gusali para magbuga ng tubig. Isinugod dito sa pinakamalapit na pagamutan. Nagdulot ng matinding traffic sa magkabilang bahagi ng EDSA Cubao ang nangyaring sunog. Ilang oras ding isinara ang northbound ng Cubao Ibabaw at tanging ang tunnel sa Cubao Ilalim lamang pinadadaan ang mga sasakyan. Ito ay dahil sa ginamit na lugar para makapwesto ang mga bumbero na nagtulong-tulong para maapula ang sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung anong pinagmulan ng sunog. Ganon din kung magkano ang halaga ng ari-ariang tinupok sa sunog na umabot sa unang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.